Today, we are celebrating the biggest celebration in the whole of Christendom. Siguro narinig nyo na yung sinabi na if Christ has not resurrected, our faith would have been in vain. Put it simply, kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoon, siguro pwede natin sabihin wala ang Kristyanismo at wala tayo ngayon sa ating pagtitipon, sa ating pagmumuni-muni. So, tamang-tama yung sinasabi, sagot sa responsorial psalm, "This is the day the Lord has made." Now, if you don't get it yet, sabihin natin, parang hindi pa ako makakonect, Father, dun sa celebration na ito, hindi ko pa ramdam. This should not cause us to, feel bad about it. Bakit? Tingnan natin muna yung ebanghelyong para sa araw na ito. Maraming Easter narratives, maraming kwento na nagsasaad patungkol sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ito nga yung gusto ko kayo anyayahan, itong mga darating na araw, Easter Octave. Ito yung mga pagbasa sa mga araw na susunod. At bawat narrative o bawat kwento ay meron tayong makukuha. Kaya ang resurrection is not just one story. Maraming sa mga alagad ng Panginoon ang nagpatotoo at nagkwento sa atin, mga kwento nakarating sa atin tungkol dun sa paano nila tinanggap ang muli pagkabuhay ng Panginoon. Kaya, puntahan natin ang Ebanghelyo ngayon. Doon sa pagtatapos ng Ebanghelyo, sinabi doon, "For they did not yet understand that the Lord is to rise again, what is been written in the Scripture." So, pag tinignan mo, hindi naman agad-agad yung pag-unawa, lalong-lalo na ang pinag-uusapan natin ay itong usapin ng muling pagkabuhay. Pero, ang gusto kong bigyan ng pansin ay yung tatlong characters na doon sa ating kwento. Si Mary Magdala, si Saint Peter o si Pedro, at binanggit doon the disciple that Jesus loved. And I suppose that is John the Beloved. Bakit magandang bigyan ng pansin? Sapagkat sila ay may kanya-kanyang kwento. Si Mary Magdala, sa ating kwento, paano siya naapektuhan ng pagkawala ni Kristo, talagang ang aga-aga pa pinuntahan na niya yung kung saan ang Panginoon nalibing. Di ba yun yung pag you cannot let go. You cannot accept the loss of a loved one. You are mourning so hard. You are grieving. So, makita mo yung movement nung buhay ni Mary Magdala. Kaya nung makita niya bukas, yung parang libingan ng Panginoon, nakaroll yung malaking bato na nakaharang sa kanyang libingan, ang inakala niya kaagad ay tinangay nila si Kristo. Kaya sinabi niya kaagad, tumakbo siya, sinabi niya kay Pedro at dun sa, sabihin natin, beloved disciple. So agad-agad, tumakbo si Pedro. Pag titingnan mo, bakit ganun na lamang ang kanilang mga reaksyon? Sapagkat titingnan natin, yung kanilang reaksyon ay ganun nagpapahayag kung gaano kahalaga sa kanila si Kristo. Nagpapahayag kung ano naging epekto sa kanila ng pagkamatay ni Kristo. Kaya nga ba't kung sabihin mo sa kanila, ay, nawala ang Panginoon o nabuhay ang Panginoon, di pa ganoon na lang yung pagkagulat. Gusto mong tiyakin. Ayaw mong, baka fake news. Ayaw mo ma-frustrate na umasa. Ayaw natin yung mga karanasan na yan Maloko ka, napeke ka, pinaasa ka. Kaya they have to check, to verify.
Kaya gano'n lang yung kanilang pagmamadali. At naunang dumating doon yung beloved disciple, pero unang pumasok si Pedro. Tingnan nyo, pansinin nyo yung pagkakakwento sa Ebanghelyo ni John. Talagang inobserbahan ni Pedro kung anong nasa loob. Anong pagkakaayos. Pero hindi binanggit, walang sinabi na siya ay agad naniwala. Siguro, ang naiisip ko, ano kaya tumatakbo dun sa isip ni Pedro nung nakita niya ito? Hindi niya alam kung ano nangyayari. Pero, pumasok naman yung beloved disciple at tinignan niya. Ang kapansin-pansin doon, sinabi doon, he saw and believed. Binasa ko ito ng ilang beses, paulit-ulit. Parang tinatanong sa sarili ko pare-pareho naman yung nakita nilang tatlo. Pero iba-iba yung kanilang reaksyon. Yung isa ay agad-agad, he saw and believed. Wala namang kailang paliwanag. Ang nakikita ko rito, isa lang tinatahak nila. Pero siguro ang bawat isa sa atin, iba yung tiyempo ng ating paglapit kay Kristo. Hindi tayo agad-agad lahat nakakaunawa. Pero isa lang bagay, if there's something in common, the resurrection gave them life again. Binalik yung buhay. Yung para bang akala mo na wala na, ay nagkaroon sila ng buhay. Kaya yung pagkaka-witness nila sa resurrection has become, I would say, an inspiration. And I think that's how resurrection should be for all of us. It should be an inspiration. Inspiration in the truest sense, in the deepest sense of the word. Something that gives back life to us. From the Latin inspirare, to breathe into someone. And sa scripture, alam natin, breath means life. And that's why to breathe into someone is to give life. That is what resurrection is all about. And that is the one inspiration that we all need. Something that will bring back life to us, especially at moments in our lives when we feel like losing our life. Maraming pagkakataon sa buhay ng isang tao na we felt we have lost our life. Yung mga pagkakataon na natalo tayo sa ating mga labanan sa buhay. Natalo tayo sa mga pakikibaka natin. Natadawala yung mga bagay na akala natin nagbibigay ng kahulugan sa atin. These are the moments we need this inspiration. And the only one who can give back the life is the one who gave us life. And this is how beautiful the resurrection is. And this is what I pray, especially for all those who are struggling. Napaka-common na yung word na depressed. Pag in description ng isang taong depressed, sa akin ito yung kabaliktaran ng picture na inspired. Yung depressed is somebody na para bang nawawala ang buhay. Pero yung inspired, hindi ba? Inspired na isang taong buhay na buhay. And this is my invitation, and this is my reflection in today's celebration as we say, this is the day the Lord has made. Sana itong pagdiriwang na ito ay magbalik ng buhay sa lahat na nangangailangan nito. May the Lord continue to breathe into you the life that we all need and sustain the life as we continue our journey in this world. Inspiration. We all need that. And the resurrection is one inspiration that tells us there is always victory in Christ, even over death. Happy Easter po sa ating lahat.